So, after natin set up yung API service, ngayon gagawa naman na tayo ng mga routes. Punta lang ulit kayo sa SRC, resource, then JS, inside component, so gawa kayo ng folder na routes. Inside folder routes, gawa lang kayo ng file na routes.tsx. Then, import na natin yung routes from React Router DOM. So, import routes from React Router DOM. So, kung makikita nyo, nag-error siya. So, routes. So, same name kasi siya ng function natin. So, ang gagawin natin is, maglalagay tayo ng alias. So, routes as router. Yan. So, wala na silang errors. So, kaya sila nag-error dahil same, kasi siya, same variable. Edit ko lang to. Lipat natin sa baba. Export. Default. Routes. Then, palitan na natin to ng router. Then, inside router, gawa tayo ng route. So, route, path. So, for example, dito, ang path niya is index lang. Then, element. Yung element, yun yung component na gusto mo mag-render dun sa path na pinuntahan niya. So, hindi pa siya gumagana kasi kailangan natin tong routes import natin dito sa app.tsx. So, currently, ito pa lang siya. So, para mag-render na maayos yung mga routes mo, kailangan i-inside mo siya sa browser. Import mo lang, browser, router. Ayan. Then, inside that, import mo na yung routes mo. So, ito. Double check na to, dapat yung component na yun yung ma-imports nyo. Hindi ito. Ayan. Ayan na. Mababago na siya. Then, paano naman? Kasi, sa Laravel, merong web.php. Hindi ba magko-conflict yon? So, magko-conflict siya. For example, nagbago ka dito. Test. 404 na yan. Kasi, dito, nabago siya. Wala siyang mahanap na ibang route. So, 404 siya. Kasi, andito yung route natin sa app. So, makita ko para hindi kayo malito. So, ito yung nire-renderan nung component natin. So, pag nag-iba ka ng link, technically, wala siya, hindi siya nag-exist. So, paano ba i-fix yan? So, maglagay ka lang dito ng variable. For example, path. Ayan. So, every time na mag-iiba tong path na to, sasaluhin niya dito. Then, ang i-render niya yung app.blade. So, nag-iiba-iba yung link but same pa rin ang blade na nire-render itong app.blade. So, andun yung root natin. So, pag ni-reload natin to, babalik siya dun sa dito sa test. So, pag pinalitan natin yan ng test, ayun siya. So, hindi na siya 404. So, now na working na yung route natin, so, balik lang natin siya sa dati. Gagawa naman tayo ng container. So, dun magre-render lahat ng content natin. So, pasok lang kayo dito sa views. So, gawa kayo ng folder na views. Then, new file. Then, main.tsx. So, dito, import nyo lang yung main component. Ang magre-render na is yung main component. So, ito na. Ayan. So, nagre-render na siya. So, gawin na natin yung UI nung meron na akong preset dito. I-post nyo na lang. Ayan. Ito siya. Nagawa na ako ng separator. So, sundan nyo lang to. Magiging same output naman tayo. Now, okay na tayo dito sa main.tsx. So, gagawa naman tayo ng form. So, gawa lang tayo ng bagong folder. Inside views. So, new folder. Then, forms. Then, inside forms, gawa ka lang ng task form .tsx. So, ayan. Palitan ko lang to. Masanay kasi ako ng
Sa baba naka-export. So, gawin na natin form. So, punta lang tayo sa DCUI. So, kunin lang natin yung input nila. So, data input, text input, then to, then punta lang kay JSX, then copy, paste. So, hindi pa siya magana, para ma-display natin siya, import nyo lang dito. So, task form. Ito yung kinopy-paste natin na code dito sa Tailwind, ay sa DCUI. So, automatic na siyang gumagana dito. So, burahin lang natin itong max width para. So, next is add tayo ng text area. Punta lang kayo dito sa pinakababa, then with border, punta kayo ng JSX, then copy nyo lang to. Then paste nyo lang. Then meron na kayong text area. Then ayusin na natin yan using Tailwind. So, sundan nyo lang ako. So, let's add some flex. Flex column para mag-align sila. Then, spacing sa pagitan. Then, maglagay tayo ng minimum height dito sa text area. Class. Min height, min h. So, 52. Yan. Then, palitan natin yung placeholder. Description. Then, dito naman is title. Then, mag-add naman tayo ng button. So, punta lang ulit kayo sa DCUI. Then, punta lang kayo dito sa pinakataas. Makikita nyo yung buttons. Pili na lang kayo dyan. So, gusto ko tong violet. So, secondary. So, copy nyo lang to. Ayan. Then, palitan nyo lang to ng save task. Then, meron na tayong form. Ayan, using Tailwind CSS with DCUI. Then, meron na tayong form. Next naman is gagawa na tayo ng endpoint. So para paganahin tong save task. So, first, sa paggawa ng endpoint, gagawa muna tayo ng controller. Then, type nyo lang, PHP, artisan, make, controller. So, dahil API controller to, ipapasok ko siya sa API folder. So, API /API task API controller. So, makita niya may nag-generate na siya ng file na controller. So, punta lang dito sa app, HTTP, API. Ito na siya. Yan. Public, function, save task. So, kailangan natin gamitin yung request. Then, yan. Then, next, i-validate natin ngayon yung request. So, mag-add tayo ng validator. Gagamit tayo ng validator. Default naman yan ng Laravel. So, validator. Support. Validator. Ayan. Then, class. Make. Request. So, ika-capture natin yung request. Then, all. Then, maglagay tayo ng rules. So, sa title, so, required. Then, should be string. Maglagay tayo ng max para hindi naman ano. So, max is siguro mga 25. Ayun, okay na yun. Then, for description naman, required.
Then string. So di tayo maglalagay ng max kasi minsan mahaba talaga yung descriptions. So maglagay tayo ng if validator. So pag nag-fail siya, magre-return tayo ng response. So response JSON error validator errors. Ayan. So kung ano yung kulang dito, yun yung display dito. Then kung gusto mo rin maglagay ng error code, pwede naman. So maglagay tayo ng 422. Then if success naman, so kailangan natin i-save sa database. So sa pagsa-save ng database, gagawin natin yan sa model. So punta lang kayo dito sa app, then models. So ito yung task model natin. So bago natin magamit tong model, kailangan muna natin mag-set ng guarded and fillable. So protected guarded is equals to ARI. Ang ilalagay natin dito yung ID and completed para hindi sila sumasama sa bulk update o yung sabay-sabay na pag-update. Then protected fillable. So yun yung description and title. Then gawa na tayo ng function na magsisave ng task sa database. So public function create task. Then mag-aantay siya ng object which is task. Then return this create task. So ganyan ang kagandahan ng Eloquent. So in this one line of code, makakapag-save ka na ng data sa database. Then pag tama to, for example, hindi siya nag-failed, so didiretso siya dito. So tatawagin natin ngayon itong nasa model para mag-save sa database. So need natin gumawa ng constructor. So function construct. Dito natin i-set yung model para magamit natin siya inside the controller. So pwede nyo siyang i-direct, but mas maganda i-practice yung nandito sa constructor. So mag-set lang tayo ng protected to do model. Then this. So para ma-access nyo itong mga nasa labas na variable is kailangan nyo gumamit ng this to do model is equals to new task. So ito siya yung imports niya. So ma-access ngayon natin yung mga function inside model through this one. So save na natin yan. So this to do model, then eto gagamitin natin to, yan, task. So task ay title is equals to request title, then description to request description. Once na okay na yan, maglalagay tayo ng return para i-notify na success na yung yung pag-save. So magre-return tayo return response JSON. So maglalagay tayo ng message task added. Ayan, yun lang.
Then, or yung response code, 200 means success. So, paano ngayon ma-access ng frontend ng ginawa nating pagsisave sa database?